Hello, magandang hapon. Ang dami nagre-request nito 'no, itong, video na 'to, yung regarding dun sa matanda na nagbugbugan. Ay matanda, bus driver na matanda tapos SUV driver nagbugbugan. So ito yung balita. Tinuhuran at Kaya ano pinagtutunan ko lang ng habang lalaking ito ang matandang bus driver sa kanto ng East-West Road at Aguinaldo Highway sa Silang Cavite nitong Sabado. Sa viral video, kita na sinubukan pang umalis ng bus driver pero pilit pa rin siyang hinahatak ng galit na lalaki. pero feeling ko ano 'to, may nag-trigger dito, eh. Malakas ang pakiramdam ko na nagsagutan ito, 'di ba? Whatever it is ano, dito muna tayo sa unang bahagi. Kasi yung ano, yung pagkabangga, ano lang yun, eh, yun yung unang nangyari. Ang talagang nagiging source ng away diyan yung sagutan, 'di ba? Kaya dapat talaga malamig ang ulo nung ano, eh, malamig ang ulo ng mga nai-involve sa ganyan, eh. Dahil unang-una dapat ang intindihin natin, kapag nabangga ka at may damage ng nangyari, hindi na natin maibabalik yun. Kaya dapat ang pagfokusan na lang ng ano ay kung paano maayos ang problema, 'di ba? Kasi sa mga ganitong senaryo katulad niyan ano, sinuspindi yung license nung motorista daw na nambugbog dito sa matanda, 'di ba? Nadagdagan pa yung problema, instead na ang poproblemahin niyo lang yung damage na nangyari. Mahirap naman kasi talaga 'yan, yung kontrolin yung galit. 'Di ba? Kahit nga sometimes wala namang damage yung sasakyan, yung nagkagitgitan lang, nagkasagutan lang ng ano, dun nag-i-start, eh. Minsan nambabaril pa, eh, 'di ba? Yan ang dapat sa isa sa aralin, eh, yung pagpapasensya. Alam ko mahirap 'no, lalo na let's say, driver ka, let's say pagod ka pa sa maghapong trabaho, pero wala tayo kasing choice, kailangan idaan sa maayos talaga, eh. Eh, yan tuloy ang nangyari, 'di ba? Kasi sa ano pa nito, hindi pa natin napapakinggan yung buong istorya. Dito nung napanood ko kasi ito, nung marami nagfo-forward sa akin ng video na 'to, nung napanood ko, marami na akong speculations na naisip. Puwede kasing ang nangyari, kasi matanda ano, may experience na kasi ako before, matanda naman. Hindi ko alam kung ano 'no, kung lahat ng matanda ay gano'n, 'di ba? Pero dun sa ano, dun sa na-experience ko kasi, sa may bandang Valenzuela ba 'yun? Actually hindi naman ako nagda-drive nun, tatawid ako sa Fatima. Eh, si tatay, jeep yung dala niya, eh. Naghahabol siya, nasa pedestrian lane kasi ako. Naghahabol siya dun sa kabila, kasi maraming estudyante na nag-aabang. Parang muntik na akong masagasaan. Alam mo yon, yung parang siya na nga yung ano, siya na nga yung muntik na makasagasa sa akin na ako'y nasa pedestrian lane. Alam mo yung dahil matanda, minsan 'pag nagsalita masakit, eh. Dahil siguro yung parang bigay todo talaga magsalita, yung parang 'pag pinagsabihan ka parang ikaw na yung pinakabobong tao sa buong mundo. Siguro nandun yung factor na dahil matanda siya 'no, unang-una parang tatay ang image niya. Pangalawa, alam na hindi siya papatulan kasi matanda nga siya. Parang mentality ng mga babae yan, eh, 'di ba? Yung mga babae ganyan kayo, 'di ba? Na pagka kayo ay ano, ng away, may nakikita ako minsan road rage ng ano, babae yung involved. Kung makapagmura yung babae, akala mo ang tapang-tapang, eh, 'di ba? Mag-iingat kayo kahit babae kayo. Kasi iniisip nyo kasi katulad ng matanda ano, iniisip nyo kasi dahil babae kayo hindi kayo papatulan, eh. Tandaan nyo maraming ganyan na pwede kayo ma-encounter sa kalsada. Walang pakialam yon, lalo na ito, oh, walang pakialam 'to kung matanda ka man o hindi, 'di ba? Kaya sometimes, hinay-hinay lang.
Kung babae naman kayo, I think nung napanood ko na 'to, medyo babae yata yung nagda-drive nito. Then matandang lalaki. Parehas silang may mentality na hindi ako papatulan kasi babae ako. Yung isa naman hindi ako papatulan kasi matanda ako. Yun kasi nakikita ko dito eh. Pero kung inunan yung pagpapakumbaba, lalo na doon sa matandaan na sabihin, ay anak, sorry ha. Ano nangyari? May nangyari ba sa inyo? Alam mo yon yung parang daanin mo sa pagiging tatay na malambing. Tingin ko magiging maayos naman eh. 'Di ba? Tapos ikaw naman kung babae ka naman, ay kuya, alam mo yun nag-baby talk sa helmet na natanggal po, 'di ba? Tingin ko naman kahit busit na busit doon, nature ng mga lalaki kasi na intindihin ng babae. Siguro kayo madadaan nyo naman sa lambing ang mga lalaki eh. Ay sorry kuya, 'di ba? Kahit sometimes nakakabwisit kayo. Merong part ng lalaki na kaya kayong intindihin. Kadalasan, bagamat hindi naman lahat ano. Kaya unahin muna yung parang kalma muna. Kasi ang goal nito, yung damage kasi, doon na lang natin iwan sa damage na lang ng sasakyan, wag na sa atin. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away matapos Ito, oh. masagi ng pickup ang pampasaherong bus. Kita sa CCTV na binabaybay ng bus ang kanang bahagi ng kalsada nang magit-git ito ng pickup na minamaneho umano ng misis ng lalaking nambugbog. Babae yung driver eh. Sabi sa inyo, yung babae na yun, may mentality din yun na hindi siya papatulan. Parang ganun din sa matanda. Base sa investigasyon ng Silang Municipal Police Station, na nasa outer lane yung bus at nasagi po siya sa dulo, sa bandang likuran, ng Toyota Hilux. Nangyari ang pisikalan matapos Tamo, sumunod ang dali-dali niyan eh. Pwede makuha sa insurance yan eh. Hindi ng bus. naman total wreck yung... Ng Toyota Hilux. Nangyari ang pisikalan matapos sumunong murahin ng bus driver ang nasabing babae. Di ba? Minura yung babae. Then yung second version, Pero paglilinaw ng bus driver, siya ang pinagsalitaan ng masama ng babae. di ba? Doon sa part na yung kung sinong una nagmura, he said, she said yun eh. Wala namang makakapagpatunay nun eh. Pwede kasing tama yung babae na doon sa kwento niya at pwede ring tama yung matanda sa kwento niya. Pero ito talaga, maling-mali ito. Di ba? Kasi kung ito nakikita ko no. Kung ilalagay ko sa posisyon ko dito sa lalaki nakaitim na to. Kung mild lang naman yung sagutan, ako na mismo yung aawat eh. Ako na mismo yung aawat. Pero hindi ba kayo nagtataka na halos anuhin niya na to si tatay? Lumpuhin niya na. Alam ko may video pa yan, tinuhod-tuhod niya pa yan, di ba? Ibig sabihin matindi yung galit. May nagawa si tatay na para sa kanya walang kapatawaran. Di ba? Pero who knows pa rin, hindi natin alam eh. Yan ang nangyari eh. Kasi ang natural instinct niyan, umawat itong lalaki. Ba't niya pa kinampihan yung asawa niya? Ayan tuloy. Diba? Instead na yung bangga lang ang problema, yung lisensya mo, suspendido pa. Bumaba po ako ng bus ko. Tinignan kung may nasaktan na tao. Minura po agad ako ng babae. Na sabi sa akin, palibasa daw malalaki ang bus, mga balasubas, mga driver. Hindi nyo kayang bayadan yung sasakyan namin. Yun ang minsan eh, no? Dapat yung mga unnecessary na salita na ganito, yung hindi nyo kayang bayadan, nakaka-insulto kasi ito eh. Yung kayong mga mga putang nyo, mga driver, mga hindi na kailangan salita to eh. Naiintindihan ko yung burst ng galit. Pero dapat kahit sumigaw man lang si ate,
Ano ba naman, Manong, mag-ingat ka naman. Kahit mga ganun man lang sana, di ba? Pero yung mga iinsultuhin mo pa yung pagkatao, siguro bugso ng damdamin yun, ano? Pero yun kasi ang pinagsisimula ng away eh. Well, ito ha, magiging patas naman ako. Ito ay version ng, ng bus driver. Hindi natin alam yung version ng kabila. Di ba? Kasi ito na naman, magagalit na naman kayo sa akin. Kasi ang una, itinaya nyo na naman yung damdamin nyo dun sa matandang binubugbog. 'Di ba? Ay, matanda kasi yun, di daw. I agree naman. Pero ako gusto ko malaman kung ano yung pinanggalingan nun, bakit halos lumpuhin niya na si tatay. I'm so sure may dahilan yun eh. 'Di ba? Pwedeng ang dahilan nun, siguro addict yung lalaki. Or sadyang masakit lang talaga magsalita yung matanda dun sa babae na syempre asawa niya yon, hindi niya naman matitiis na ganun magsalita abay kahit sino naman, di ba? Ngayon hindi pa natin alam talaga, pero ang bottom line kasi dapat wag nang magsalita ng mga bagay na hindi naman kailangan pag na-involve sa ganyang uri ng aksidente. Mga driver, hindi nyo kayang bayadan yung sasakyan namin. Nagsumbong anya ang babae sa kanyang mister kaya humantong ito sa konfrontasyon sa kalsada. Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang bus driver Sumbong pala eh. na nakipag-areglo na rin kalaunan. Ako'y nangihina na, ang sakit ng ulo ko, pagod, puyat, gutom. Sabi ko baka makauwi na lang ako, sige na. Basta sabi ko na po doon sa lalaki, pagsabihan mo na asawa mo na wag naman magminus ng tao. Matapos ang insidente, No, parang ano nga naman yun, pagka inano mo yung, nilait mo yung pagkatao, di ba? Siyempre, unang-una ang sometimes, no, nakakababa din kasi ng moral yun eh. Di ba? agad na nag-issue ng 70 araw na suspensyon ng LTO sa lisensya ng lalaki. Nakatakda ring ipatawag ang mag-asawa sa Biyernes para magpaliwanag. Base sa sabi ng pulis, yun nga daw babae ang nagmamaneho, pero syempre may separate na investigation po kami regarding dyan kasi baka alibay na lang Feeling ko ang nagmamaneho dito yung lalaki, wala siyang lisensya. Nagpalitan sila ng babae. Feeling ko. Kasi nangyari na rin sa amin yun before eh. Sa probinsya. Yung nakabangga tapos walang lisensya, magpapalitan. Diba? Ayan o, katulad nito na may pinakita na, hindi ko na i-discuss dahil nung nireakan ko to na ano ako eh. Naalala nyo to UB Express na yan, yun ng Araro. Dahil sa sunod-sunod na alitan Diba? Hindi ito road rage eh. sa kalsada, nagbabalang Feeling ko may mental problem eh. Hindi ko na-play ha, baka mayari tayo eh. Feeling ko may mental problem ito eh. Itong ng Araro na to. Yan o. Grabe yan. Nakita ko yung video niyan sa FB. Alam mo yung parang naglalaro siya ng GTA. Yung lahat ng matripan niyang araruhin eh, inaararo niya talaga. Diba? LTO na pananagutin ng mga abusadong driver. medyo tumataas po ang road rage. Isiguraduhin ko po yung mga dapat mananagot dyan na magkaroon sila ng disiplina na hindi nila maulit yung mga ganyang bagay. Yun natin. Posibleng maharap sa mga reklamong reckless driving at obstruction ang driver ng pickup. Pwede rin bawiin ng LTO ang kanyang lisensya, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Yun lang. Di lumaki pa yung problema niya, di ba? Instead na relax ka lang, pinalala mo pa ang problema mo. Di ba? Instead na ang poproblemahin nyo na lang pagpapagawa ng sasakyan nyo na hindi na magagawa naman. Although naabala pa rin, ano? Okay lang yun kaysa yung mawalan ka ng lisensya. Ang masakit nito, baka yung nambugbog, walang lisensya.
mapag-alaman sa investigasyon na nagpalitan lang sila ng babae. 'Di ba? Ay, ako, Diyos ko. Ano pa ba? Medyo maaga-aga pa eh. Ano pa ba ang pag-uusapan dito? So, yan na lang po muna. Kahit 15 minutes. So, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.